Dalawang sundalo ang sugatan ng Mamarilo Maute Group sa gitna ng humanitarian ceasefire sa Marawi. Nakatutok live si Sandra Aguinal. Yes, Jiggy, mahigit 100 nga na sibilyan ang nakalabas mula sa kanilang mga bahay mula doon mismo sa sentro ng bakbakan. Ito po ay sa matapos magdeklara ng ceasefire sa pagitan ng militar at ng Maute Group. 5 ka-team, so mga pagaritano sa... Maaga pa lang naghahanda na mga kinatawan ng MILF at Government Peace Panel para sa inaasahang paglabas ng mga residente mula sa lugar ng bakbakan sa Marawi. Alas 8 ng umaga ang simula ng tigil putukan ng mga sundalo at Maute para mailabas ang mga sibilyan. Pero alas 8:30 nakarinig kami ng putukan. Bahagyang nagkatensyon pero natuloy pa rin ang ceasefire. Pasado alas 9, nagsimulang dumating sa police checkpoint ang mga sibilyan. May matatanda at babae. Meron ding sugatan. Kinakapkapan ang mga lalaki at iniinspeksyon ang mga gamit. Kinukuha din ang pagkakakilanlan ng mga residente para daw matiyak na hindi makakalusot ang mga terorista. Wala. No choice talaga. Sabi namin na no choice talaga kasi baka mamatay na kami sa baba. Lumapit na sa amin yung mga ISIS. May paliwanag naman ng militar sa naganap na putukan na ikinasugat ng 2 sundalo. Gumamit nga sila ng malalakas na armas para i-take advantage yung humanitarian ceasefire. Sa kabila nito, 134 ang ligtas na nakalabas ng kanilang mga bahay bago matapos ang ceasefire ng alas 12 ng tanghali. Tagumpay na raw ito para sa tinaguriang Peace Corridor na pinagsumikapan ng GRP-MILF Peace Panel. Ito'y kahit pa nasa 1,000 residente ang tinatayang bilang ng mga taong magsisilikas dapat. Paglilinaw naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process mula Bangulo Bridge hanggang Quezon Avenue lang ang itinakdang ceasefire kaya meron pa ring maririnig na putukan sa ibang bahagi ng lungsod. Hindi rin daw nakikipagnegosasyon ng gobyerno sa mga terorista at wala ring hininging kapalitang Maute. Kahapon, humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa accidental airstrike ng militar na ikinasawi ng 10 sundalo. Ginawaran din niya ng Military Merit Medal ang mga nasugatang sundalo. We are sorry that it happened. And I hope that this will not be repeated. Jiggy, ayon kay Colonel Herrera ay nakakabagal in a way sa momentum ng military yung ganitong mga ceasefire, pero ayon na rin sa kanya ay mas mahalaga ang buhay ng tao. At ayon na rin sa kanya ay meron din kasunduan yung Peace Panel at saka itong Maute Group na mailabas yung mga labi ng mga taong nasawi mula doon sa bakbakan. Pero yan ay inaantabayanan pa lamang at hindi pa nagaganap sa ngayon. Jiggy? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.